Ay magandang hapon po sa lahat. At tayo po ay malapit ng 3:00 na pagpapako na kay Kristo sa krus. At pag-usapan natin ang mga taong mahilig mag Pilato. Kagaya sa mga Tulfo brothers, lalo na si Erwin Tulfo. So, yun po yung mga problema natin dito. At syempre, yayariin din nila po yan ang tinatawag na mga kung may paraan lang sa eleksyon, yayariin lang sa eleksyon. Kaya nga si Tulfo, actually si Erwin Tulfo po ang utak nung AKAP. Siya po ang nakakonti kasi nanggaling isa sa tinatawag na DSWD, hindi nga lang na-confirm, pero siya po yung utak ng AKAP. At dahil sa kanya nabuo yan. Tandaan nyo, dati nung unang term, nung unang taon, 2022, 2023, ay hindi pa naman yan napag-isipan yung AKAP. Nang dumating na lang si Tulfo na congressman ng tinatawag na ACT CIS, saka pa lang naisipan yung AKAP. Para saan ba yung AKAP? So, ngayon, ang AKAP po ay naimbento nila kasi lagi lang binibigyan mahirap. 4Ps, mga mahirap. Pagkatapos, AX, para lang yun sa mga emergency. Kagaya ng tatay ko na emergency kami, napunta sa ospital, pero wala po kaming nakuhang AX, no? Wala po kami nakuha kung ano-ano. Kung hindi, nakakuha lang tatay ko sa PhilHealth. Ang bill po ng aking tatay sa ospital ay 140 plus thousand. So nakakuha pa siya ng discount sa senior citizens, pero doon po naikarga ang discounts, doon binawas sa mga doktor, sa bayarin sa doktor. At nakakuha din kami ng paunang bayad ng PhilHealth. So yung PhilHealth ay sa 140 plus thousand, binigay ng PhilHealth ay 30,000. So maliban doon, wala na. So babayad pa ako ng umaabot pa po ng 50 plus thousand. So ganun po ang ating estado ng PhilHealth sa ngayon. At yung mga ayuda-ayuda na isip ni Erwin Tulfo, noong pumasok siya, naging congressman siya, dati ang ayuda, sabi ko, sa mga mahirap lamang. Yung PhilHealth ay hindi natin maklasify na isang ayuda dahil galing sa opisina yan ng PhilHealth at papunta sa hospital direkta. Yung mga ayuda na tinatawag yung direkta sa tao pupunta. So yan ang ayuda kagaya ng dati, nabibigay sila AX sa mga emergency situation sa mga mahirap. Meron din sa hindi nga ako nakakuha ng MAIP, no, Medical Assistance for Indigenous Persons, kasi ang tatay ko 85 years old, mag-85 na siya ngayon, ay meron pa nga sana siya makuha na 10,000 piso para sa mga naka-80 ng edad. Tapos ang problema lang, may 1,000 a month sana na pension, mga binato din, tinanggal din ni Bongbong Marcos. So wala na yon. So ngayon, itong AKAP na pinag-isipan ni Erwin Tulfo, yun po ay binibigay sa mga taong may sweldo pero mababa. Mayroong crisis daw. Yun pala, ang target nito ay para makuha ang boto ng mga tao na mga minimum wage earners. So ganun po katuso si Erwin Tulfo at ganoon din siya ka Poncio Pilato sa pagpapako ng krus ng kanyang mga gustong mawawala sa kanilang landas. Sa ngayon, ay number 1 daw kuno sila, nasa top din ang kanyang kapatid na si Ben Tulfo, pero kayong mga DDS na voters ng mga Duterte, ay nakikiusap ako sa inyo, kahit hindi nyo ako DDS, ay ito po ay traidor po sa mga Duterte, ito mga Tulfo. Kaya huwag nyo na pong iboto yung mga Tulfo. Pakiusap lang dyan sa mga DDS na yan. Pati mga Makaleni, huwag nyo iboto si Tulfo kasi kung basta-basta na lang binastos ito si Leni. Dalawa sila magkakapatid niya, si Ben Tulfo at saka si Erwin Tulfo. Pareho mga kapatid na yan ay puro mga traidor yan. May ambisyon yung kuya nila, si Rafi Tulfo. Ang ginagawa si Rafi Tulfo pala ay kapatid ni Ben. Si Ben ang next to Ramon Tulfo. Yung Ramon Tulfo, isa rin yan sa traidor din ng ugali. So ngayon, may ambisyon kasi si Rafi Tulfo na maging vice presidente. So siya rin po ang nag-broach ng idea
Nung tandaan nyo yung hearing, nung una na wala pa yung confidential fund na issue, nung nag-hearing sa Department of Education budget, nandun si Rapi Tulfo at nang tinanong niya si Sara Duterte sa Department of Education patungkol po sa mga contributions daw na kinukuha ng mga teachers sa mga parents para daw sa mga pambili ng electric fan, pambili ng chalk, pambili ng floor wax, pambayad sa gwardiya, pambayad sa mga janitor sa eskwelahan. So, binibring out niya yan. Hindi ko alam kung totoo yun, hindi. Pero anyway, binring up niya. At tapos, sinagot siya ni Sara, kung gusto niyo talaga bawalan yan, gumawa po kayo ng batas. Kasi sa batas lamang po na may parusa maibibigay sa mga teachers. Yun pala, question ito si Erwin Tulfo. Gusto niya lang talaga tirahin si Sara Duterte. Ito'y matapos manalo siya pagka-senador na napakalaking tulong ng tatay ni Sara Duterte para manalo si Rapi Tulfo pagka-senador. Although talaga may star power si Tulfo, pero hindi mo maiwasan na tinulungan siya ni Duterte noong 2019 elections. So ngayon, ang gusto niya mangyari ngayon, madadown si Sara para siya magiging tatakbo kasi pinag-usapan na siya lang ang pwedeng lumaban kay Sara Duterte para sa 2028 na election. Kaya wala pa yung issue ng confidential fund, ay nagsalita na si Tulfo doon. Tinira niya si Sara sa mga contributions kuno sa mga parents para sa kanilang mga pupils at saka mga estudyante sa elementary at saka high school. Ngayon, sinasabi niya, sinagot siya ni Sara, kung gusto niyo talaga ganon, unang-una gusto niya pahiwatig na wala din sila control pagdating doon sa mga kani-kanyang barangay sa mga eskwelahan. At meron silang inuutos na bawal yan. Kaya lang, kuminsan hindi mo maiwasan yung mga teachers na maghanap talaga ng diskarte. Pambili ng chalk, pambili ng kung ano-ano. Well, ang argumento naman ni Rapi Tulfo ay mayroon na kang budget binigay sa inyo. Pambili ng chalk, pambili ng floor wax, pambili ng pambayad sa electric fan, pampaayos ng electric fan, pampintura ng building, at saka yung pangbayad ng gwardiya, pambayad ng floor wax. Pero alam mo, lagi nating natutunghayan bago mag-umpisa ang klase, laging may tinatawag na brigada eskwela. Sa pagka-opening, tutulong-tulong mga magulang ng mga pupils at mga estudyante maglilinis ng eskwelahan. Ang hindi ko lang alam kung mayroong contribution sa nangyari. So, assuming, sabihin natin na totoo yung sinasabi ni Erwin Tulfo, na dito makita pagka-traidor niya, na gusto niyang titirahin yung mga dating kamay na napapakain sa kanya. So, gusto niya ipin down si Sara. Sa madalit sabi, siya nagbukas ng ideya, imbestigahan nga natin sa confidential fund. Tapos, ito naman, yung kanyang kapatid na si Erwin Tulfo ay AXIS congressman. Siya naman nagbigay ng ideya na magkaroon ng AKAP funds, ayuda sa kapusang pera, na ang ideya nila ay bibigyan ng pera yung mga taong may trabaho, pero kaya lang minimum wage ang kinikita at mayroong inflation. Anong klase mga pag-iisip yan? Yan pala, mapaparami siya ng boto. O tapos, yayariin niya kasi gusto nila mananalo si Kwan eh. Sila mananalo pagka-senador at mananalo din ang kanilang manok. So, hindi nga siya na pumapapil doon sa Quadcom, pero pailalim naman siya sa likod. Kasi ngayon, kung talagang siya ay patas, sana kinausap niya si Romualdez na huwag na tayo mag-aakap. Huwag na kung ano ng mga proyekto, kung ano ng mga kontra Sara binibira ni Romualdez, dapat sinasabihan niya, magiging patas siya. Total, magkakasama naman sila. So, yan lang sa aking puntos dito sa mga nakikinig sa akin. Huwag niyo po iboto yung mga traidor na Tulfo. Ngayon, ang tinatraidor nila si Duterte. Kinabukasan, iba naman tatraidoran nila si Marcos na naman. Ganun lang yan. Ang ambisyon nila dyan sa sarili na akala nila mananalo sa pagka-presidente sa 2020 at kanilang ipapanalo si Rapi Tulfo. So ngayon, ang ano pa ang mga sinasabi nila dyan na kita mo, nagbubunyi sila na number 1, number 2. Buti na lang na overtake ka ni Bungo. Didikit na sa kanya si Bato.
So din mo nakita po yung kahit ano, kumbaga may intervention na hindi natin alam na nangyari. Sino ba naman mag-akala na magkaroon ng aresto kay Digong Duterte? Bigla na lang na aresto. Yung pagka-aresto, binaboy naman ni Bongbong Marcos. Sa pagbababoy niya, hindi natin naiwasan, nagagalit yung mga DDS at marami din pong ibang nagsimpatiya na dati ay hindi kumakampi kay Duterte. Ngayon, kinakampihan siya sa pangalan ng pambababoy. So dahil dyan po, umakyat po, sumirit po yung mga kandidato ni Duterte. At may mga iilan na kandidato ni Bongbong Marcos na bumagsak. So dati, kita mo na, naging number 1 si Bongo, 62%. Tapos si Erwin Tulfo bumagsak, naging 51 na lang siya. Tapos si Bato, nakadikit sa kanya, number 3. Tapos iba pa, bumagsak sila. Tapos may umakyat si Marcoleta na kasama ni Duterte sa kandidatura. Umakyat, naging number 12. Si Philip Salvador, umakyat, naging number 12. Tapos yung ibang kasamahan, dumidikit na. Yan po ang katibayan po na gustuhin man natin na parusahan si Duterte. Hindi natin po maiwasan na marami pa ring Pilipino na tumitingin pa rin kay Duterte. Hindi natin inaalis ang katotohanan na maraming namatay. Tinataya ng iba 30,000 pero wala po tayong ebidensya na 30,000 ang namatay. Ang meron lang tayong ebidensya ay hanggang 6,000 plus lamang. Tapos, siyempre, titingnan naman natin ang linya ng mga grupo ni Duterte. Namatay lamang po yan at nanlaban. Yung mga nanlaban na theory. So, kung nanlaban na theory, that is subject to verification pa kung i-trial yan sa ICC. Kasi sa ICC, ang elemento ng kaso kung mapatunayan na si Duterte ang nag-utos ng lahat ng patayan na ito, ay makukulong siya. Kaya lang, kung hindi mapatunayan at kung walang ebidensya, that's another matter. So, the problem there actually, sa mga prosecution sa grupo ni Atty. Conte, sa ni Atty. Joel Butoyan, sila nang tumutulong sa mga biktima, ang problema na paano patunayan na si Duterte ay sa likod niyan. Sapat ang tanong yan, sapat na ba yun yung mga pinalabas na mga balita na nagsasalita si Duterte, kill, tapos sasalita pa siya, babakapan ko kayo lahat ng mga pulis, sapat na ba yun na dahilan para sabihin na siya ang guilty sa mga pinatay? O ngayon, kung siya ang guilty, sa sunod, ang pinaka-importanting elemento po ng crime against humanity, kung natingnan niyo lang sa elemento ng krimen sa Rome Statute, yung knowledge. Ibig sabihin, patunayan natin na may knowledge si Duterte sa pagpatay. Halimbawa, nung nangyari sa Payatas, alam ba ni Duterte na mag-operate yung mga pulis? That's another matter. So, alam ba ni Duterte na papatay ng mga pulis yung mga kasama ni Murillo? Alam ba ni Duterte na bibarilin din si Murillo? Alam ba ng Duterte na si Murillo ay nabuhay at dinala doon sa ospital at kinasuhan pa siya ng mga pulis ng obstruction of justice? So, alam ba ni Duterte lahat yan? Yan mga bagay na tinatanong ko, yan po ang mga ebidensya na hahanapan ng ebidensya ng mga kumakaso kay Duterte. In other words, kapag hindi nila mabigyan ng katibayan na si Duterte ang utak sa lahat na ito, ay mananalo si Duterte. Ganun lang mo, simple. Kasi unang-una, sabi ko nga, dapat ipatunayan lang na alam ni Duterte yung bawat pagpatay. Ang tanong, hanggang saan ang alam ni Duterte? Sinisiguro ko hanggang ang alam niya ay pag-uutos na lansagin ang drug sa Pilipinas. Ngayon, ang tanong diyan, may alam ba siya niyan sa mga drama ng mga pulis na nanlaban? Ganon ang mga tanong diyan. So, madalit sabi ay mas madaling patunayan yan sana kung yung mga pulis mismo na nag-operate ang hahatakin at dalhin at kasama sa akusasyon. Ang problema, so mabiblame ko rin yan yung mga policy nila ni Bato sa panahon na yun. Nakikita nyo, kung may namatay, nag-operate, bakit hindi nila standard operating procedure dapat kinasuhan, sinampahan na kagad ng kasong murder ang lahat ng pulis na kasama sa pag-operate na kung saan ang operation na yan ay nagresulta sa pagpatay. Dapat sana ganoon ginawa ni Bato. So ngayon, sa pagtanong na yan, at dahil hindi nila ginawa, pwede bang sabihin na guilty sila sa pamamatay at tawagin nating
wala namang duda po na talagang crime against humanity yung nangyari. Ang karugtong na lang, paano maebidensyahan, anong ebidensya natin? Magpapakita na si Bato ay nag-utos ng ganun. Si Duterte ay nag-utos ng ganun. Lahat po ng mga problema ni Otis, pati si Albayalde, patunayan natin na nag-utos ng ganun. Si Dibol Sinas, nag-utos ng ganun. Si Karabat, nagpatay siya, daming pinatay sa Bulacan. Siya ba nag-utos ng ganun? Kasi provincial commander siya. Yan po mga bagay-bagay na titingnan natin pagdating doon sa trial sa ICC. Pero ito naman po, sa totoo lang, si Tulfo naman, ay ang katraidoran nila dyan ay hindi ko nung nagsasalita, pero pailalim ko magbabanat. So, nasa grupo ng DDS, marami kayo, alam ko. Pero sigurado po ako na kayo, mga inyong idolo, ay susuwagin ito ng mga Tulfo. Kaya pakiusap lang po, huwag na huwag niyong ibuto yung mga Tulfo. Ngayon, unang katibayan ko kung bakit sila ay mga traidor, ay ito po, aking ipapakita isa-isa. Ito po, ang unang katibayan ko ay pumirma po yung anak ni Rapi Tulfo sa impeachment laban kay Sara. So, ito po ang unang katibayan natin. So, nakita ba ninyo? Saan ba ito? Ralph Tulfo. Yan o. Ralph Tulfo. Number 110. Ralph Tulfo pumirma sa impeachment laban sa impeachment, para sa impeachment ni Sara Duterte. So, yan pong unang indikasyon na si Rapi Tulfo ay nagtatraidor laban kay mga Duterte. Kaya wag nyo na nang ibuto yung mga Tulfo na yan. Nagda-live ako, Nen? Makinig ka lang. May balita sana ako eh. Sige, Kasi may nag-text sa akin, aneurysm daw sa PBBM. Okay ba? Sige, mamaya na. Sige, may nagtawag lang sa akin kung may sakit ko na sa PBBM. So anyway, ang akin lang dito is si Ralph Tulfo, anak ni Rapi Tulfo, ay congressman sa 2nd District ng Quezon City. Pumirma po siya sa para i-impeach si Sara Duterte. So ganun po yung masasabi ko sa inyo mga DDS. Iboboto nyo pa ba yan mga Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo, Ben Tulfo, na yung pamangkin nila na si Ralph Tulfo ay pumirma laban kay Sara Duterte? Ito pang isang pangalawang katibayan na yung nanay ni Ralph Tulfo na asawa ni Rapi Tulfo ay pumirma sa impeachment ni Sara Duterte. O, tingnan ninyo. Ito. Mali. The same. Palitan natin. Ito po yung perma naman ni Jocelyn Tulfo. Yan. Si Jocelyn Tulfo po ay asawa ni Rapi Tulfo. O tingnan mong perma niya sa number 210. 110, 100 ang pagitan na. Si Ralph Tulfo na anak niya ay 110 ang number. Si Jocelyn Tulfo na nanay na asawa ni Rapi Tulfo ay 210. Ang pinakahuli dyan si Martin Romualdez ang pumirma. O yan. So kayo mga DDS, iboboto nyo pa ba yan? Yung mga dalawang Tulfo. Huwag nyo na po iboto. Lahat ng Tulfo, pati mga Tulfo dyan sa sa 2nd District ng Quezon City, huwag nyo na po iboto. Kayo mga DDS, huwag nyo na po iboto yung party list na AXIS. Ganun lamang po ang aking masasabi sa inyo. So, yan po ang katibayan na talagang mga traidor sila. Ito pa, yung mga talagang makaleni naman ay talagang huwag nyo ring iboto yung dalawa, si Tulfo, si Erwin. Ito naman, papalabas ko kung bakit o ano yun. Ito, si Ben Tulfo. Mga kakamping, tingnan ito, hindi lang pala si Erwin Tulfo ang masama ang dila. Mas grabe pa ito, si Ben Tulfo. Akalain mo naman, tawagin niyang bobo si Leni Robredo. Huwag niyo nang iboto ito.
Mga putok sa buong pendeho, mga bobo kayo eh. Mga bobo, bobo, bobo! Eng, estupido, decriminalize drugs? Para mong sinabi, sige, palakasin natin yung industriya ng bilyong-bilyong dolyar na sinasabi sa buong mundo, nothing but drugs. Do you understand that, Lenny Robredo? Yan. Pakinggan Give niyo, me ha? a break. Pakinggan niyo yung mga makaleni. O ito naman, si Erwin Tulfo naman. Mga traidor talaga ito ng mga lahi na to eh. O, ito. Dali lang. Wala tayong sound, ha? Pakinggan nyo. Kaya ang masasabi ko sa iyo, Lenny Robredo, makinig kang babae ka, ha? Oy, kung ako pa sa iyo, kung may natitira pa akong nipis na mukha, bumitaw ka na dyan, babae ka. Ha? Dahil kung hindi, hinayupak ka, pag hindi ka bumitaw dyan, ako mismo pupunta, kakalad ka rin kita palabas ng kalsada. Loko-loko ka. Mga kagampings, ibasura si Erwin Tulfo. Pakinggan nyo. Kaya ang masasabi ko sa iyo, Lenny Robredo, makinig kang babae ka, ha? Oy, kung ako pa sa iyo, kung may natitira pa akong nipis na mukha, bumitaw ka na dyan, babae ka. Ha? Dahil kung hindi, hinayupak ka, pag hindi ka bumitaw dyan, ako mismo pupunta, kakalad ka rin kita palabas ng kalsada. Loko-loko ka. Mga kagampings, ibasura si Erwin Tulfo. Pakinggan nyo. Kaya ang masasabi ko sa iyo, Lenny Robredo, makinig kang babae ka, ha? Oy, kung ako pa sa iyo, kung may natitira pa akong nipis na mukha, bumitaw ka na dyan, babae ka. Ha? Dahil kung hindi, hinayupak ka, pag hindi ka bumitaw dyan, ako mismo pupunta, kakalad ka rin kita palabas ng kalsada. Loko-loko ka. Mga kagampings, ibasura. So anyway, nakita niyo na kung gaano ka masama yung bunganga ng dalawang Tulfo. Huwag niyo na po iboto yan. Mga kakampings at mga DDS, please lang, huwag niyo na iboto yan. Mamamatay lang ang Pilipinas. Puro mga traidor yan, hindi natin masano. Tingnan niyo si Rapi Tulfo. May papakita ko sa inyo kung anong ginagawa naman itong Rapi Tulfo. Ito, bago niya panoorin, ang ginagawa nito, gusto niya tirahin si Sara Duterte kasi gusto niya magiging presidente sa 2028. So, ang nakikita niya kalaban lamang ay si Sara Duterte. So, ngayon, ang ginawa niya, kinwestiyon na si Sara Duterte sa mga nangyayari kuno na paniningil ng mga teachers doon sa mga eskwelahan sa buong probinsya, buong Pilipinas, na kung saan nanghingi ng mga teachers sa mga pupils at mga estudyante na pambili ng chok, pambayad daw sa pag-repair ng electric fan o pambili ng electric fan, pambayad sa gwardiya, pambayad sa mga janitors. Kung ano lang pinagsasabi. Ang ngayon, sinagot siya ni Sara Duterte. Sabi niya, ay Mr. President, kung talagang gusto niyo bawalan mga yan, wala naman tayo dyan magagawa. Kung hindi natin makokontrol bawat lalabigan kung saan man yan, ay gumawa na lang kayo ng batas na kung saan paparusahan na lang ang kung sino ang may kasalanan ng mga teachers. Ngayon, it turned out na hindi rin alam pala ni Sara na mayroon ng dalawang batas. Si Tulfo na sabi, hindi na kailangan ng batas. Kailangan daw, na lang daw, iutos na lang daw ng sekretary. Ito si Tulfo din, sabi niya, alam daw niya ang batas, Republic Act Republic Act dalawang Republic Act yun yung isa nung ginawa nung 1965. Tagal na. Republic Act 4206. At saka isang batas ginawa nung 1969. Republic Act 5546. Ano bang sinabi sa Republic Act 4406 muna kay itong una? Sinabi, basahin ko Section 1, the collection of contributions for the Red Cross, anti-tuberculosis, parent-teachers associations, schools, athletic meets, medical and dental services, or for any other project or purpose, whether voluntary or otherwise, from school children and
primary and intermediate schools is hereby prohibited. However, that this prohibition shall not cover membership drives of the Red Cross. Any person who violates the provisions of this act shall be punished by a fine of not less than 50 pesos, nor more than 100 pesos, or imprisonment for not more than 1 month or both in the discretion of the court. Yan sinasabi. So, sino ang ang pagbabawal ay pangulikta sa mga estudyante. Pero walang pagbabawal dito na mangulikta sa mga teachers, sa mga parents o magulang na estudyante. Yan ang nakalagay sa Republic Act 4206. Ngayon, para maniwala kayo sa akin, ilabas ko po yung Republic Act 4206. Ngayon, bring up naman ito ni Tolpo. Alam ko naman ang purpose niya para i-down niya si Sara at maitaas ang kanyang chance na maging presidente sa 2028. O ito po yung Republic Act 4206. So, yan. Nakita nyo na? Yan ang batas na 4206 na ginawa noong 1965, June 19, 1965. Ang pinagbabawalan ang pangulikta sa mga pupils, sa mga school children. Ibig sabihin, walang pagbabawal na mangulikta sa parents ng children. Yan po nakalagay. So, hindi ba alam ni Tolpo to? Labas lang sa labas ng issue nito sa hearing para sa budget ng Department of Education, hindi man lang niya inalam kung ano sinasabi ng batas. O ito pang isang batas. Yung batas na yan, ng 4206 ay inamyendahan ng bagong batas. Ito yung bagong batas. Republic Act 5546. Yan po ang bagong batas. 5546. Ano sinasabi ng bagong batas? The collection of contributions for the Red Cross, anti-tuberculosis, parent-teacher associations, school athletic meets, medical and dental services, or for any project or purpose, whether voluntary or otherwise. Ay, 4206 pa lang binabasa ko. Itong 5546. Section 1. The Section 1 of Republic Act 4206 shall be amended to read as follows. Section 1. The sale of tickets and collection of contributions in any form whatsoever by any person or for any project or purpose, whether voluntary or otherwise, from school children, students, and teachers of public and private schools, colleges, and universities is hereby prohibited. So, wala pa rin dyan ang pagbabawal mula sa mga parents. Ang pagbabawal lang sa mangulikta mula sa mga estudyante. Mangulikta sa mga teachers. Mangulikta sa mga, ayun lang, private schools man or university or public schools. Dito, sinakop lang, hindi lang elementary and public na high school, kundi pati private schools, universities, colleges, tinaas din ang pagbabawal. Sa Section 2 naman, sinabi, any educational institution or any eskwelahan o kung tao na lumabag ng batas na ito ay paparusahan ng 1,000 pesos na na multa o di kaya kulong na hindi lalampas sa 1 buwan o di kaya kulong at saka multa. Kung ang paglabag ay ginawa ng private educational institution, ang Secretary of Education ay tanggalan o suspindihin ang lisensya nitong eskwelahan. So, yan po ang sinasabi. Akalain mo na magkipagdebate si Erwin Tulfo sa hearing ng DepEd budget, tapos hindi niya alam ang batas. Ganon po sila katuso. Ang hinahabol dyan definitely ay ang mabuti sana kung mga magagaling na tao, hindi ba lang nakatapos ng college. Ang sama. Tapos, ang konsepto nila ng magaling na pagiging politiko ay pamimigay ng ayuda. Yan ang konsepto ng mindset ni Erwin Tulfo, ni Ben Tulfo, tsaka siyempre sa programa nila, namimigay sila ng ayuda. Ganon din si Rapi Tulfo. Yan ang konsepto na makitid pong mga utak na mga yan. Wala pong kinalaman. Ang importante po, dapat yung malaman na hindi sila aral sa mga bagay-bagay. Lalo na sa mga prinsipyo ng batas, hindi sila aral. Lalo na sa prinsipyo ng buhay, ng mga social studies
Ano ba dapat ang kailangan ng tao? Anong dapat ang kailangan ng industriya? Kailangan expert po sa business ang isang tao. Kung hindi man expert, at least may alam na expertise sa negosyo ang ating magiging senador at ang ating mga presidente. Para alam nila magsagawa ng batas kung anong batas ang gagawin para maparami. Halimbawa, kami, mga grupo namin sa Bunyog, ang pinaplano ay isinusulong ang magpatayo ng industriya. Ang industriya po na kung saan ay gagawa halimbawa ng electric vehicle, gagawa mga tricycle na electric vehicle, motor na electric vehicle, tapos gagawa ng battery. Kaya naman natin gawin yan kasi technology, madali lang technology. Gagawa tayo ng mga solar panels, kayang-kaya natin gagawin yan. So kung may industriya na malawak sa lahat ng mga rehiyon sa Pilipinas, ay uunlad po ang Pilipinas. Lalo na pagdating sa solar panels. Itong pa mga solar panels magagamit natin sa pag-irigasyon kasi ilalagay mo lang bomba, may electric motor at ang electric motor ay patakbuhin ng solar panels. Magkakaroon ng patubig sa lahat ng mga sakahan natin. Hindi na natin kailangan magpatayo ng malalaking dam para lamang magkaroon ng patubig ang ating palayan. Tandaan niyo po, sa Pilipinas po may 4 na milyong hektarya na palayan. Sa 4 na milyong hektaryang palayan po, 1,500,000 lang po ang irigado. Yung the rest ay hindi irigado. So imagine kung may irigasyon ang lupa, 3 beses mag-ani sa isang taon. Pero kung walang irigasyon, umaasa lamang sa ulan ang tubig, ang pag-ani ay 1 beses lang sa isang taon. So, ngayon, just imagine kung gaano karaming bigas ma-produce natin at magmumurang bigas kung lahat ng mga 4 million hectares natin na palayan ay mayroong irigasyon, mayroong patubig. Ganun po ang pangarap ng Bunyog Party List. Sana yung ibang party list ay ganun din pag-isipan, tutulungan din. Kung sino manalo, dapat pagtulungan. At kung sino mga politiko, mga congressman nakikinig sa akin, kung kayo naman na nananalo, please lang, pag-isipan natin ang pagtatayo ng industriya. Number 1 na industriya na kakatulong sa bansa ay industriya ng pagsagawa ng solar panels, industriya ng pagsagawa ng electric motors. Madali lang kaya natin gawin. Ako, engineer ako, kaya ko design yan. Industriya ng paggawa ng mga inverters na kakailanganin sa solar panels at industriya ng pagsasagawa ng battery. Kasi kailangan natin, ang nakolekta natin kuryente mula sa araw, itago natin dun sa mga malalaking battery. At ang malalaking battery, kung malaki-malaki na siya, kaya po patakbuhin ang isang factory na malaki. Ganun lang po, simple ang iniisip natin. Kung ganun ang mga politiko natin mag-isip, madali lang sana. Kaya lang, mga politiko natin, puro mga Poncio Pilato ng hugas ng kamay at puro mga katraidora na ginisip, puro mga kagaya kay Boying Rimulya, first impression, dahil walang batas, lalabagin na lang nila ang tao. Kasi walang batas na nagsasabi na klarong batas na dapat pag-aresto kay Duterte dahil sa ICC warrant, dalhin mo na sa korte. Hindi na dinadala kasi sabi ni Boying Rimulya, first impression. Kasi po mga first impression, inaasahan nila yan, sinasamantala nila yan. Kasi pag first impression ay hindi ka pwede. Pwede pang sabihin mo, wag niyo muna akong ikulong, hindi naman ako in bad faith eh. In good faith naman ako kasi iyon lang interpretasyon namin ng batas. Nakalimutan ata nila na power cannot be presumed. Ang kapangyarihan ay hindi mo pwede palagay mo lang sa utak mo lamang. I mean, ganun pala, hindi mo pwede sabihin ganun. So, ano yung power? Basta power, patungkol po yan sa mga bagay na nagsasaklaw ng karapatan ng tao. Power ang kailangan mo. Hindi po pwede yung maling akala mo. So, kailangan ng power para magkaroon ng proseso kung paano mo tatanggalan ng karapatan ng isang tao. Karapatang mabuhay, karapatang lumaya, karapatang magkaroon ng kayamanan. Ganun po yun, sana ang inisip ko. Kaya ulitin ko, panabagan sa mga Pinklawan at sa mga DDS, huwag na huwag niyong iboto si Erwin Tulfo. Please lang, makiusap siya kasi Ben Tulfo. Basura na natin ito. Wala kayong mahihita dito.
Hindi po nakatapos ng kolehiyo mga yan. Akala na magiging magaling sila na senador dahil may mga abogado naman sila kukunin. Pero tandaan nyo, hindi ang abogado nila ang buboto. Pag magbuto-butuhan na kung anong batas ang gagawin. Hindi ang abogado nila magkipagdebate sa loob ng Senado o sa loob ng Kongreso. Sila pa rin. So ano ngayon makukuha mo? Magkakaroon ka lang ng Ruben Padilla na senador. I move. At patungkol ng mga senador na nag-OJT lang on the job training sa Senado, si Ramon Revilla, si Lito Lapid, pati sila, doon lang nag-aral, si Jinggoy Estrada, sino pang iba? Marami sa kanila. So kailan pakiusap po, huwag na huwag iboto. Erwin at Ben Tolpo, ibasura niya sa 2nd District ng Quezon City. Si Ralph Wendell Tolpo, ibasura niya, huwag na iboto ang AXI-IS party list. Yan lamang po ang pakiusap ko. Mas iboto niyo pa Bunyog, ML, ano ba yung ML? Mamamayang liberal. At ina-endorse ko rin ang Ahon Mahirap ng grupo ni Mr. Wilbert Tolentino at marami pang iba na magaling na magandang mga party list. Okay? Hanggang dyan lamang po tayo at maraming salamat po sa lahat.